lesson natin sa Computer Programming 2. Okay. Computer Programming. Okay, sa Computer Programming 2, ang gagamitin nating language ay C++. Okay, so C++ ang programming language. Okay, ito yung sample, ito yung first program. So makikita nyo rito yung mga itinatype. Okay, ang gamit ko rito ay text editor, yung Sublime Text. Pero kahit anong text editor naman ang gamitin niya, pwede naman. Okay. So, text editor to. Sa Windows, ang text editor yung Notepad, di ba? So, pwede kayong gumamit ng Notepad. Ngayon, pagkatapos kong i-type dito sa text editor, yung program, ang susunod na step dyan ay compilation. So, pagka i-compile mo na yung program, dapat meron kang na-install na compiler doon sa computer mo. Okay, so dito, may built-in na kasi na compiler to para sa C saka sa C++. So meron na siyang built-in na compiler. Yung G++ dito eh. So yon. Ngayon kung ibang operating system, halimbawa yung Windows, pwede naman kayong mag-download ng compiler, C++ compiler para sa Windows. Kaya halimbawa, mag-search tayo ng C++ compiler for Windows. Okay, so mag-search lang kayo. C++ compiler for Windows. Ayan. C++ compiler Windows. So kahit anong compiler naman yon, may mga instructions naman doon. Ito, JetBrains. Magaganda yung mga compiler nito, kaya lang may bayad yata itong sila yun na to. O kaya yung Visual Studio, yan. Visual Studio, C++, IDE, and compiler for Windows. Pag IDE kasi, bawa yan, i-click natin yan. Pag IDE, ang ibig sabihin ng IDE, meron siyang development environment. So, graphical yon. Kaya natin kung meron siyang ganyan. Pwede rin yan. Magta-type ka rito ng source code mo, ng program mo, then may mga i-click ka dyan, bawa build, tapos run. May kasama naman instructions yan kung paano. Kasi yung sa akin, yung naka-install dito ay hindi siya IDE. Command line, ano siya. Magta-type ka ng mga commands. G++ kasi yun eh. Sige, search natin. Using G++ on Mac. Ayan. Well, meron ding G++ on Windows. Ito naman kasi sa Mac. Okay. So, nandito yung mga installation. Installing G++ on a Mac. Ito. A tutorial on how to compile, link, and build C++ program. So, using G++ ito. Yeah. Installation.
So, medyo madaming binabasa. Pero kasi pagka na-iran mo yung unang command dyan, mag-install na ng dire-diretso yun. So, yun lang ang disadvantage nitong command line interface. Magta-type ka pa ng mga commands. Hindi pares pag IDE, dire-diretso na yun. I-click mo lang yung install doon, o i-double click mo lang. Ngayon, unfortunately, dito sa Apple Mac, walang ganun. Wala akong makitang IDE na pang C++ pa para dito. Kaya ang ginamit ko na lang ito, yung G++. Naka-built-in na kasi ito. Hindi mo na i-install. Nandun na. Okay? So, ito, may instruction naman kung paano paggamit itong G++. So, kung ang i-install nyo yung IDE for Windows, meron din namang instruction yan. So, ang pinaka-basic naman dyan, nakagamit na ba kayo sa computer programming 1 ninyo, di ba? Well, anyway, papakita ko muna sa inyo kung paano ang gagawin ko dito using command line interface. So, hindi ako gagamit ng IDE. Gagamitin ko ay command line interface. Ang compiler ko ay itong G++. Okay? So, first, ito muna. Dapat, ita-type mo yon C. So, this is C language. Teka, hanapin ko yung C++. Ito. Ito yung sample ng C++. Kasi yung sample kanina is for C language. Diba? Kung sa computer programming 1 nyo, ang ginamit yung language ay C language. So, yan yon. Okay. Dito ngayon, sa computer programming 2 natin, ang gagamitin natin ay C++. So, sa C++, meron ding include directive. Pero instead na stdio, ang ilalagay nyo ay iostream. So, same thing yan ng reason kung bakit may stdio.h. Yan yung standard input-output na commands na gagawin ng C++. Patay na nga natin. Okay, then yung sumunod na line, yung using namespace std, yun yung standard namespace. Kasi pag hindi nyo inilagay yung using namespace std, every time na mag-issue kayo ng command sa C++, ay lalagyan nyo muna ng std, then 2 colon. Okay? So, para maiwasan yon, para hindi nyo na laging tinatype yung std at 2 colon, bago nyo gawin yung main function nyo, itong main, bago nyo gawin yan, ay ilagay nyo muna itong command na using namespace std, then may semicolon. So, pares din siya ng C language, every statement must end with a semicolon. Para alam ng compiler na hanggang doon lang yung statement mo. Okay. Statement, sa programming, ibig sabihin ng statement ay kung ano yung pinapagawa mo sa kanya. Okay. Sa loob ng statement, may mga keywords doon, may mga commands doon, may mga instruction doon. So, yung buong line na yon that ends with a semicolon, ang tawag doon ay statement. Okay, so tatandaan nyo yan na sa programming may tinatawag na statement, may instruction, may keyword, may expression. Okay, so ang i-differentiate nyo dyan, ano pagkakaiba ng statement sa expression. Pag sinabi mong statement, may pinapagawa ka, mayroong action na mangyayari. Halimbawa, print mo to sa screen, gano'n, o use namespace std. Okay. Pag expression, nagko-compute ka lang or nagka-calculate ka lang. Yun ang ibig sabihin ng expression. So, pag expression, hindi mo directly inuutusan yung C++, yung language, yung computer. Okay.
Meron ka pinapakompute, pero hindi ka gumagamit ng mga commands niya, ng mga instruction niya. So, hindi ka kapares nito, merong using, namespace, std. Pag ganyan, tawag dyan ay statement. Pagka, pagka expression, okay, example expression na sum is equal to 1 plus 1, then may semicolon. Yun tinatawag na expression. Kasi wala ka namang ginamit doon na instruction specific sa C++. Nag-express ka lang kung paano niya i-compute yung 1 plus 1. Then, yung resulta ng 1 plus 1, yun ang magiging value ng variable na sum. But later, i-ano ko ulit sa inyo yun, pero dapat sa computer programming 1 nyo ay clear na yun sa inyo. Yung mga expression, statements, variables. Pero kung hindi naman, along the way naman, i-explain ko. Okay, sa programming, function-oriented yan. Ibig sabihin, lahat ng gagawin niya ay may gagawin kang function. Dapat existing palagi yung main function. Kaparis nito ay yung main. Okay? So, ang basic structure niya ay ganito. Ibaba muna natin ito. Yan, ganyan. So, meron kang main function, open close parenthesis, then yung mga gagawin ng function na yan ay naka-enclose dun sa dalawang curly brackets. Kaya may curly bracket yan. Doon sa loob ng curly bracket, doon mo ilalagay lahat ng gusto mong gawin ng function na yon. Okay? So, pwede ka maggawa ng maraming function sa isang program. Halimbawa, maggawa ka pa ng isang function dito. Halimbawa, int sum. Then, ano ang gagawin ng function na yan? And so on and so forth. Pwede kang maggawa ng maraming function. So, etong programming, na kahit anong language pa yan, ay function-oriented yan. Lahat ng gusto mong gawin niya ay ilalagay mo sa isang function. Mag-create ka ng function. Okay, so kahit anong function pa ang gawin mo, dapat meron kang isang function doon, ang pangalan ay main. Meron kang isang function na ang pangalan ay main. Okay? So pag nag-compile ka nito, ng program mo, nag-compile ka, tapos siyempre, kaya ka nagko-compile kasi gusto mo siyang i-execute. Hindi mo siya ma-execute yung ginawa mong program hanggat hindi mo pa siya nako-compile. Okay? So after compilation, magiging siya executable. Pag nag-execute siya, hahanapin niya tong main function. Pag wala siyang nakitang main function, hindi tatakbo yung program mo. Okay? Okay, pwedeng sa compilation hindi siya makakita ng error. Pwedeng ipasa niya yon, i-compile niya yon, pero hindi siya mag-execute. Or pwede naman, depende sa compiler, so dapat makita ng compiler na wala kang main function. Pag nakita ng compiler na wala kang main function, hindi niya i-compile yon. Dapat maglabas siya ng compiler error. Or kung sakali man na hindi makita yun ng compiler, nag-compile pa rin siya, ang susunod doon, mag-execute yon. Doon sa execution, doon siya mag-error. Sasabihin niya sa'yo, wala kang main function. Okay, so importante yan. So kahit anong mga functions ang gawin mo, kailangan meron kang isa dyan na ang pangalan ay main. Miski sa C language, meron kayong function doon na ang pangalan ay main. Okay? Now, bakit nakalagay dito ay int? Etong int naman ito, ito yung data type. Ibig sabihin na yung value na ibabalik ng function na to. So, each function must return a value. So, doon sa mga ilalagay mo dito sa function na to, yung pinakahuli mong ilalagay ay kung anong value ang i-return niya. Pwede mo lang nasabihin na hindi siya magre-return ng value. So, ilalagay mo dyan ay return 0. Okay, so dati ang nilalagay dito ay void. Ibig sabihin, hindi siya magre-return ng value. Pero hindi na pumapayag ganyan yon.
Hindi na pwedeng ilagay ang void. Ngayon, pag hindi mo siya nilagyan ng data type, automatically, i-assume niya na ang data type ng main function mo ay integer. Okay. So, ano-ano ba yung mga data types? So, mag-review tayo ng mga data types. Okay, so pag text, alam nyo naman yung text, di ba? Pwedeng numbers, letters, ang tawag doon ay string. Okay. Or character. Pagka isang letter lang, isang number lang, ang tawag doon ay character. Okay? So pag maraming characters, multiple characters, ang tawag doon ay string. Okay? Pag numbers, pag whole number, ang tawag ay integer. Okay, so string, character, integer. Okay, pag yung number na may decimal point o yung tinatawag na floating point decimal number, ang tawag doon ay float. Okay, so yan yung mga iba-ibang type ng data na gagamitin natin. Okay? So, siyempre, dapat sa computer programming 1 ay na-encounter nyo na yan at clear na yan sa inyo. Okay? Pag float, sabihin yan ay may decimal point. Integer, whole number. Character, isang number lang, isang letter lang. Space is considered one character. So, space is one character. Pag string ay multiple characters. Okay? Sige. Okay, so gawa muna tayo ng simpleng program dito. Okay. So, ayan. So, yung first example natin ay maglalabas lang siya ng message sa screen. Okay, so ayan. Ang command ay cout. Sabihin na ay console out. Then, yung bracket, yung caret, may dalawang caret na nakaturo sa kanya. Ibig sabihin, papalabas doon sa output console. Yun ang ibig sabihin ng dalawang caret na yan. Okay? Nakaturo dyan, di ba? Sabihin kasi ng cout ay console out or output console. So, nakaturo dyan, ibig sabihin lahat ng naka-enclose dito sa double quotation mark ay dadali niya doon sa output console. Ang default output console ay yung monitor, yung screen. Okay? End L. Tanggalin muna natin tong end L. Okay? Cout. Gawin muna natin siyang remark or comment. So, pag nakita ng C++ tong dalawang forward slashes, consider niya lahat ng susunod sa kanya ay remark or comment. Ibig sabihin, hindi niya yun i-execute as an instruction. Okay? Then, lastly, yung last line of code mo ay kung ano yung i-return niya. Kasi nga, every function must return a value. Ngayon, kung wala siyang i-return na value, ang ilagay mo na lang dyan ay return 0. Okay? So, yan. Pagkatapos kong i-type yan sa isang text editor, siyempre, isi-save ko yan. Okay, save. So, isi-save ko yan na C++, C++1. C++1 na lang. So, yan yung ating first program using C++. Then, saang folder ko ilalagay dito sa programming. Meron kasi akong programming folder. Okay, so isa-save ko na lang doon. Okay, ano yung confirmation na na-save na yon? Ito, yung nakalagay dyan na cpp1. Pero may kulang yan, dapat may extension name. So, isa-save ko ulit siya.
yan, dapat may extension name yan. Ito yung file name cpp1. Dapat may extension name siya na .cpp. Okay, so para malaman ng compiler na yung program mo, na yung file na yan, ay sinulat mo using C++. Yun ang reason kung bakit may extension name siya na .cpp. Kung ang ginamit mo namang language ay C language, ang extension name mo ay .c. Okay? So yun ang dahilan kung bakit may .c na extension name or .cpp. Pag .c, ibig sabihin, yung program mo na yon, yung source code mo na yon, ay isinulat mo yon using C language. Pag .cpp, ibig sabihin, ay isinulat mo yung program na yon using C++. Okay? So, isa-save na natin yan. Ayun ang confirmation. Ang file name ay cpp1, tapos may dot, may extension name na cpp for C++. Okay? Okay, so nakita nyo, nagkaroon ng changes, di ba? Okay, so nagkaroon ng color coding. Itong parang red na to. Okay, so yung include, yung using namespace, ibig sabihin yan, mga instruction yan sa C++. So yung include is an instruction for the compiler kung anong gagawin niya. So ang sinasabi niya dito, i-include mo sa program ko yung file na IOStream. Isang file yan. So IOStream is input-output stream. Doon nakalagay kung anong gagawin ng C++ pag nakita niya tong instruction na cout. Okay? Or yung return. Okay? So, ibig sabihin na, yung using namespace std naman, pag kasi hindi ka gumamit nitong using namespace std, hindi mo inilagay dyan. So, every time na gumamit ka ng mga instruction, kailangan mo pang ilagay yung namespace std. Okay, so let's try. Okay, so afterwards, sandali, may ginawa tayo dito, so isa-save ito. So after na isinulat mo to using your text editor, ito yung tinatawag na source code. Source code means yung program mo ay isinulat mo sa isang programming language using a specific programming language, in this example, C++. Okay, so ang tawag dito ay source code. Now, itong source code na to, ang susunod mong gagawin dito ay i-compile mo to. Pag kinompile mo to, pag kinompile mo yan, okay, so source code, okay, so ang ibig sabihin ng source code, yung program mo written in a specific programming language. Ibig sabihin ng source code. So, ang susunod na gagawin mo ay i-compile mo to using a compiler. Okay? So, dito, source code yung gamit ka ng compiler. So, ano ang mangyayari? After compilation, magkakaroon ka ng executable code. Yung executable code, ibig sabihin nun, yun yung program na pwedeng i-execute nung operating system mo, ng computer mo. Kaya nga, yung mga compiler, ay specific yan kung anong operating system ang gamit mo. May mga compiler na para sa Windows. Para pag nag-compile siya, mag-create siya ng executable code na kayang i-execute ng Windows. May mga compiler na para sa Macintosh, sa Mac. May mga compiler na para sa Linux. Para pag nag-compile sila, mag-create sila ng executable code na kayang i-execute ng operating system na yon. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng compiler. Yung source code mo, i-compile niya, i-convert niya into executable code na kayang i-execute ng gamit mong operating system. Okay? So, example ako, ang source code ko ay written in C++. Okay?
Ang ang compiler ko ay yung built-in dito sa Macintosh, yung G++ o yung GCC compiler. So, dalawang klase kasi yan eh. G++ or GCC compiler. Then, magkakaroon siya ng executable code. Okay, sa mga, kung ang gamit mo, ang operating system mo ay Windows, malalaman mo na executable code siya. Kasi, magiging na siyang .exe. Okay, so example, ang source code ko ay cpp1.cpp. So, ibig sabihin, ang source code ko is written in C++. Okay? So, kaya siya .cpp kasi nga, ginamit ko dyan ay C++. Okay. Pag naging executable siya, magiging na siyang cpp1.exe. So, magkakaroon siya ng extension name na .exe, which means executable na siya. Pag executable na siya, hindi mo na kailangang naka-open yung C++ mo. Miski wala ka ng C++. Pag executable na siya, mag-execute na yan. Okay, so yun ang pagkakaiba ng mga programs na naka-compile. Once na naka-compile na yan, hindi mo na kailangan, no need na mag-install ka pa ng programming language para mag-run yun. Hindi na, mag-run na yun miski wala kang programming language na gano'n. Okay? So, hindi pares ng mga programming languages na hindi compiled, programming languages na hindi na kino-compile, dapat may naka-install ka na ganong language. Halimbawa, Python. Python is not a compiled programming language. Pag ang program mo is written in Python, dapat may naka-install kang Python sa computer mo. Okay? Okay, so the next step, ang gagawin natin na i-compile natin to. Okay. Let's check. Yan. So, ito yung ating source code. So, ang susunod daw ay i-compile. You need to use G++ to compile C++ program as follows. Okay, so G++.o. Okay, so ito yung pangalan ng compiler, yung G++. Yung -o, sabihin yung output. So, anong magiging output pag i-compile na siya? Okay. So, dito, ang output daw ay hello.exe. Ba't gano'n? Sandali lang. Hello.exe pag Windows. Yun pala. Naka-specify naman pala. Pag Windows yung hello.exe. Then, para ma-execute mo, itatype mo lang ay yung pangalan niya. Hello. Okay. Pag Unix or Macintosh or Linux, ganun din, G++, hello, then hello.cpp. chmod a plus x. Ba't may ganun pa? Well, anyway, basically, ang pagko-compile lang dito sa Macintosh or sa Linux ay G++, then -o, pangalan ng source code, then pangalan ng output. So, -o means yung output file. So, mapapansin nyo, sa Windows may .exe pa, di ba? Pero sa Macintosh or Linux, wala nang .exe. Kaya ang pagkakaiba lang pag i-execute mo na siya. Sa Windows, para ma-execute mo yung program mo na executable, itatype mo lang yung pangalan niya, hello. Hindi mo na, there's no need na i-type mo pa yung .exe. Okay? Sa Macintosh or Linux, specify mo itong root directory niya. So, that is the root directory. Then, slash, yung pangalan ng file na makikita niya dun sa root directory niya. Okay? Okay, try natin. So, nandito yung aking program
na isinave ko sa programming directory ko or programming folder. Okay? Then mag-open ako ng terminal or command prompt. Yan. Okay, check ko muna yung laman ng directory na to. Then magsi-cd na lang ako. Doon ko siya isinave sa directory na downloads. Ibig sabihin ng cd is change directory. So mag-change directory ako doon sa downloads. Ito, downloads. Then doon sa downloads na yan, nagawa ako ng directory ko dyan. Ang pangalan ay Buronjery. Then doon sa Buronjery, nagawa uli ako ng directory ko doon. Ang pangalan ay programming. Okay? So magsi-cd lang ako doon. Change directory lang ako. Then i-check ko kung nandun nga ba yung ginawa kong program. Okay, ano nga yung ginawa kong program? Ayun, cpp1.cpp. Okay, so nandito, cpp1.cpp. Okay, so i-compile ko na yan. Ang command ay g++. Then pangalan ng source code, cpp1.cpp. Then ano yung output file? So -o, gawin ko na lang cpp1. Okay? So nag-compile siya, kaya lang may nakita siyang mga error. Okay, ang sabi niya dito, error, use of undeclared identifier cout. Did you mean std cout? So ito yung binabanggit ko kanina. Pag hindi ka gumamit ng using namespace std, every time na gumamit ka ng instruction or command ng C++, kailangan specify mo yung namespace na std, then dalawang colon. Okay? So, para maremedyohan yon, kaya tayo naglalagay dito ng using namespace std. Okay? So, yun ang reason niya na kung bakit may ganyang code using namespace std. Para hindi mo na ilalagay dito std : cout. So, every time yan, nagagamit ka ng command ng C++. Di ba? So, para hindi na mangyari yon, maglagay ka na lang dito ng using namespace std. Okay? So, save natin yan. Then, ulitin lang natin yung compilation. Okay. Walang error, di ba? Kasi nandito yung cursor. So, yung cursor nito hindi nagbi-blink. Naka-steady lang. So, wala siyang error na pinakita. Susunod ay i-execute na natin yung ating kinompile na cpp1. Okay, nasaan yung ating cpp1? Ito na yung output. Now is the time for all good men. Then, lumabas agad yung prompt dito. Magkadikit, di ba? Kaya hindi natin masyadong nakita yung output ng program. Okay, so yun ang reason kung bakit meron ditong end line para magkaroon siya ng space. So, end line dun sa cout, ibig sabihin magkikreate siya ng another line. Testingin natin. Dahil may changes tayo, kailangan mag-compile ulit tayo. And execute. Okay, ayun na. So, nakita na natin yung now is the time to. Now is the time for all good men. Kaya lang, dikit-dikit, di ba? So, siyempre, mas maganda kung yung program natin ay kitang-kita. So, dapat may line space pa bago siya mag-print, saka line space pagkatapos niya mag-print. Okay. So, paano natin gagawin yan? So, maglagay pa tayo ng mga end line. So, end line dito. Bago siya mag-print, end line. Diba? Then, pagkatapos niyang mag-print, may end line. So, gawin natin dalawang end line. Okay, save. Then, compile ulit. Then, execute.
Ayun na. So, nakagawa tayo ng line space bago niya ilabas yung now is the time for all good men. Then, after na ilabas na yung string na now is the time for all good men, ay meron uling line space. So, dalawang line spaces. Okay? So, yun ang reason kung bakit mayroong end line. Okay. Now, instead na end line, pwede naman tayong maglagay dito ng escape character na /n. So, ang tawag dyan na escape character. So, testingin lang natin kung gagana dito yung escape character. Same thing din yan ng end line. Sabihin ng /n, magkikreate siya ng new line. Kaya lang hindi ako sure kung bakit kulay violet siya. Pag escape character ay kulay violet. Okay, so i-try natin kung magkikreate siya ng new line. Yes, nag-create din siya ng new line. So, same ang mangyayari. Same ang mangyayari, di ba? So, instead na end line, pwede mong isama na lang yung escape character na /n. Okay, ang advantage ng escape character na /n, pwede mo na siyang isama dun sa string mo. Hindi mo na kailangan mag-execute pa ng isa pang command na end line. So, same thing here, di ba? May end line tayo. So, after na i-print niya yung string, maglagay tayo ng /n. So, /n means new line. Okay? So, let's see. Ayan. Okay, and then next problem ay eto. So, masyadong cluttered yung screen. Kailangan bago niya ilabas yung output ng program ay dapat ma-clear muna yung screen. So, let's try i-clear natin. So, gumagana yung command na clear. Ayan. So, gumagana yung command na clear, pwede natin itong gamitin dito. So, dapat i-clear niya muna. Okay, paano niya ginagamit yung clear? Dali lang. Clear, clear, clear. Kasi pag hindi natin nakita yung instruction para sa clear, ganun ang mangyayari. Pero pag ang gamit nyo ay IDE, hindi nyo na problem yan. Pag ganito lang, pag command line interface, pares ng gamit ko, magiging problem yan. Kasi magiging cluttered yung screen. So, dapat ma-clear muna siya. Dito sa mga examples, wala eh. So, pag ganyan, pag na-stack up na kayo, pwede naman kayong mag-search. Clear screen. Using C++ on Mac o kaya on Windows. So, kung ano naman yung gusto nyong, kung ano yung concern nyo, pwede nyo namang i-search dyan. So, ako, yung concern ko ay clear screen using C++. Ayan, how to clear terminal screen on Mac using C++. Okay. System clear. So, meron daw system clear sa Macintosh. Using C++ to. I'm using code block C++ on the Mac. CLS kasi pang Windows yun.
So pag Mac, nakita natin clear, di ba? Na-testing natin. Okay, again. Cluttered yung screen. So para malinis, ang command ay clear. Sa Windows kasi, sa command prompt ng Windows, ang command ay CLS. Pero hindi siya magwo-work dito kasi ito ay Macintosh. Ang nagwo-work ditong command ay clear. Okay? So yun ang explanation doon kung bakit clear yan. Okay, so meron daw function na system function, system clear. So titingnan lang natin kung paano paggamit. Hindi siya specific. Nilagay niya lang to, system clear. So gagayahin lang natin. So bago yung ating program, dapat ay mag-system clear muna siya. Okay. Then save natin. Testing. Requires, ano yan? Requires a type identifier for all declarations. Ito, yung system. So may kulang dun sa sinabi niya. Click natin yung better solutions. Wala. Dito. So, hindi siya. Nasaan ba yan? How to clear. Hindi siya. Meron pang isa di ba? Ito, clear screen function. Yan. iOS 3. iOS 3, stdlib, appstream. Sandali. Ang appstream, file stream yun eh. Siguro ito, stdlib.h. Okay. So, mag-include pa tayo ng isa pang stdlib.h. Okay. Okay na yan. So, dalawa yung in-include natin ngayon. Isa ay iOS stream, isa ay stdlib.h. Then, using namespace std, then system clear. So, i-try natin. Ayaw pa rin. Nag-error pa rin doon. Okay. Ano pa yung isang sabi niya? Konyo. Ano ba yung konyo? Konyo. Ayan, konyo. Fatal error. Fatal error. Ayaw ng konyo. appstream.h. Okay, so makikita nyo kung paano yung paraan ng pag-solve ng problem. So, ang problem dito ay language problem. So, ano yung command at bakit hindi mag-run yung command. Okay? So, ang command dito na may problem tayo ay kung paano ma-clear yung screen. So, nagkaka-problem siya dun sa keyword na system. Okay. So, yun din ba ang problem dito? Hindi ang problem niya, di ba? Okay. So, wala dito yung solusyon. Hanap pa tayo ng iba.
ano to? C++ clear screen. If you use clear screen, stdlib.h. Okay. How to clear the screen in Dev C using Mac. Okay, wala dito. Okay, dito sa mga example dito, may clear screen ba rito? Example. Exercises. C++. So C++ .cpp. Wala akong makita. C++ .cpp. Dali lang ha. Paano ko makikita lahat ng .cpp? Ito. Baka meron na dito. Ayun o, stdlib. Ayun, yung system clear nasa loob. Okay. Yun ang problem. So, tama yung i-include mo yung stdlib or standard library. stdlib. Ang mali ay yung position or yung location nito. Statement na to. Kailangan nasa loob siya ng main function. Yan. Okay. Save natin. And compile. Wala nang compiler error. So, execute na natin siya. Ayan na. Dali. Ano yung output? CPP1. So, CPP1. Okay, so ayun na. Na-clear niya na yung screen bago niya inilabas yung string na now is the time for all good men. So, medyo malapit pa rin tong prompt. Kung gusto niyong ilayo pa, so gusto kong ilayo pa siya. Lagay pa ako ng isang \n. Okay, let's see. Ayan. Now is the time for all good men. Now, pwede ko pa siyang dagdagan. So, maglalagay pa ako ng isang cout dito. To come to the aid. Okay. So, meron pa pala itong karitong pause period. Then, end line. Okay? Now is the time for all good men. Okay, masyadong malaki. Nakadikit dito sa prompt. Dahil dito yan. Okay. So, ito, instead na nandyan, dito ko lalagay. Ayan. Now is the time for all good men to come to the aid of their country. Okay, so yun ang ating first program using C++. So ano na-discuss natin dito? Ito, yung paggawa ng comments or mga remarks. So, place your name here. Lagyan natin pangalan. Dahil natapos na yan, pwede na ipasa. Lagyan natin ang pangalan. Okay, sa dalawang include directives, using namespace, so alam niyo na kung bakit may ganyan. Then, ito yung main function. Ito yung opening ng program niya. Ito yung start ng main function. Then, ito yung closing ng main function. Then, gumamit lang tayo ng cout para makapag-print sa screen.
Then return 0, ibig sabihin yung function kasi nag-return ng values. So yung ating command na return 0 means wala siyang value i-return. Okay? Then cout, escape character ng /n, then end line. So pag di tayo naglagay ng end line dito, ano mangyayari? Mangyayari dyan ay yung dalawang lines na yon magdidikit, di ba? Kasi hindi ka nag-end-line. Okay. Now is the time for all good men to come. Bagay, magkakasya naman sa screen, so ayusin mo lang. Now is the time for all good men. Okay, so to come. Then, lagyan mo ng space dito. Then, pwede na naman yan. Kahit dalawang lines of code siya, so pag nag-print siya sa screen, ay parang isa lang. Now is the time for all good men to come to the aid of their country. Okay? Now, kung gusto mo namang nasa another line siya, okay, so maglagay ka rito ng end line. Or pwede rin hindi end line, pwede rin lagay ka na lang dito ng /n. Okay. Okay. To come to the aid of their country. Okay. Let's see. Ayan, now is the time for all good men to come to the aid of their country. So, using 2 lines for each statement, sa print out yan. Okay, so yan na muna yung ating first program using C++.